Hi, I'm Danny. I'm a freelancer and content creator. Hello everyone, my name is Elms. Ako ay isang estudyante at isa ring virtual assistant. Good day everyone, I'm Dwayne. I'm a case manager. Currently, I'm at graduate school taking my master's degree. Sa podcast na ito, gusto kong malaman kung paano masisigurado ang karapatan naming mga manggagawa sa BPO. Narito ako para malaman kung ano nga ba yung mga laws na nagpoprotekta sa mga freelancers or virtual assistant laban sa mga unfair treatment from international employers. At gusto kong malaman kung paano kami tutulungan ng gobyerno sa health benefits at other government benefits ang mga freelancers kagaya ko. Welcome sa isa na namang episode ng She's Wiz, Usapang May Laman. At ngayon, mga kapiling at pag-uusapan natin ang ilan sa mga kaibigan natin na nasa BPO industry, nasa virtual assistant, mga freelancer, kaugnay sa negosyo o sabihin natin, trabahong ito, na hindi lamang lumalaki pero isang industriya na marahil ay hindi naunawa ng marami sa ating mga kababayan. Kabilang ako. Sama ka doon. Kaya matututo ako sa usapan namin sa araw na ito. Mga kapiling natin, pakilala muna natin isa-isa at pakisabi kung ano yung particular na ginagawa nyo. Simulan natin sa'yo, Danny. What do you do? Nasa BPO ka ba? Freelancer ka ba? Alam ko, sabi mo kanina, content creator ka rin. Go. I'm Danny. I'm a freelancer and content creator. As a freelancer, I do many things. Mostly ngayon po ang focus ko is operations management. So, building operations for businesses. So, tinuturuan mo sila kung paano patakbuhin yung kanilang negosyo? Yes po. Ginagawan mo ng kumbaga flowchart, parang ganun. Yes po. Ano pa, maliban sa paggawa nun na freelance ang ginagawa mo? Para makuha natin yung definition ng freelance. Social media din po. Social media marketing, content strategy. Yan po. So, pag may produkto ako na gusto ko ibenta, konsulta kita, tanungin kita, tapos gagawan mo ako ng social media strategy on how to better sell or have Yes. opportunity to sell it. Anong tawag dun? It could be social media marketing. It could be the content strategy itself kasi medyo broad po yung ano. At kung freelance ka, paano ka nila makakontakt? Meaning, may produkto ko, hindi ko naman alam. Meron ako negosyo, hindi ko alam kung paano sa follow. How do they get in touch with you? How do you advertise yourself? On social media din po, that's one avenue that I use. And then there are different platforms din po like Upwork, Online Jobs, Fiverr, LinkedIn. Doon din po nagko-contact sila. Pero kung social media, isa-search ka nila, ano yung isa-search nila para malaman? Kasi minsan hindi mo naman alam kung ano yung kailangan mo eh. Diba? So, anong isa-search ko para makita kita? Maliban sa pangalan mo. Kung sa akin po mismo, pangalan ko lang. Pero if you're gonna be looking for people like me, If they recommended you personally, yes. But what if they're looking for someone to help them insofar as designing the flow of their business? Anong search isa-search nila? Remote Operations Manager. Remote Operations Or a Manager. virtual operations manager. Yan po ang mga PH, keywords para sa for... Pilipinas. Yeah. Tapos lalabas ka na ron. Isa ka na sa lalabas lang. Opo. Madami ba yan? Medyo, dumadami na po ngayon. So, nagiging competitive na? Ganun. Medyo po. Ganon? Okay, kasama rin natin si Dwayne. Si Dwayne hindi siya freelance, nakatanikala at saka nakaposa siya. Yes, Dwayne, tell us about yourself and tell us where you work and what you do. Yes, my name is Dwayne. I'm currently a case manager working in a corporate service setup. Ang gusto ko lang pong i-emphasize na pag narinig nating salitang BPO, karaniwan ang kung unang pumapasok sa isipan natin. Yung may headset. May headset yan, nagtitake ng calls or call center. Pero isa lang siyang specific subset ng vast BPO industry. So meron tayong broader spectrum pagdating sa BPO kung saan meron tayong mga non-voice support channels. We also have like corporate shared services. Like Sample. Anong sample ng BPO na walang headset? corporate shared services, pwedeng IT support, human resources, payroll, accounting, and finance. We also have back office and administrative tasks like data processing and record management, claims. Wala silang ganon? Nagko-calls. Meron. Wala silang headset? May headset, syempre, kapag mga mag-a-attend ng meeting. Anong BPO nga na trabaho ang walang suot na headset at mic? Meron ba? Wala. Yun nga, yung na-mention ko, Sen, yung hindi siya specifically under call center. So, paano niya ibibigay yung service niya doon sa kliyente? Pwede namin i-provide yung service, for example, sa aming mga customers or even the employees through chat, email, or meron din kami tinatawag na case management. So, pag may problema yung computer nila, yung system nila, pwede nilang i-refer sa'yo, tapos remotely, bibili sa'yo yung password, pwede mo nang ayusin yung computer nila, parang ganun. Kapag ganun po, for technical support, usually, ang ginagawa namin is remote desktop connection. So, meron siyang admin access only. Kaya, bibigyan mo yung password doon, tapos kaya mo nang ayusin yung problema. Hindi, Sen, bawal ibigay yung password. Paano mo maayos yung system?
meron kaming high-level access like admin access para makapag-remote desktop connection. Magko-connect kami dun sa computer, specifically laptop or Kailan desktop. lang nangyari ito? Yung wala ng headset at microphone na typical ngang ina-identify natin sa BPO. Kailan nagsimula yan? Recently, matagal na. Matagal na, Sen. Matagal na rin yung ganung setup. Kasi katulad 30 sa... years? Ay, hindi naman. Ay, kaya ano matagal? Parang... Hindi, meron pa rin talaga, Sen, na headset. Of course. Dun sa call center Pero kailan mismo. matagal? Kailan yung sinasabi mong matagal nang nagta-transition o may nagkakaroon ng ganyan? Siguro mga 5 years ago. Hoy, hindi ganun katagal. Kung 5 years old ka, di bata ka pa lang. 5 years Matagal ago. yun. 5 years Okay ago. lang yan. yun. Tama lang yan. Nag- So, nagde-develop siya. Lumalaki ba siya? Lumiliit? Lumalaki siya, Sen. Nababawasan ba nun yung BPO na may headset at mic o hindi? Hindi naman, Sen. Hindi siya nababawasan. So, maakyat pareho? Yes. Number 2 pa rin ba tayo sa mundo o hindi na? In terms of BPO, we are still the BPO capital of the world. Natalo na natin uli ang India. Di ba may pagkakataon na Number nalampasan 1 tayo pa ng din India? tayo. Yes, may pagkakataon, pero madalas tayo talaga yung nasa number 1 spot. So, ngayon, nasa number 1 tayo sa pagkakala mo. Yes, Sen. Okay, edi good. Elms, ikaw, what do you do? And share with us kung saan ka sa spectrum na to na pinag-usapan natin. My name is Elms and I work as a virtual assistant and also I am a student. So, ginagawa ko po yung VA as part-time job. Anong oras at ilang oras sa isang araw mo ginagawa yon? Usually, natatapos ko po siya ng 2 to 3 hours yung job ko po. So, Walang oras? Wala po kaming time tracker or anything. So, dahil part-time po siya, any time of the day, pwede ko po siyang gawin. So, output-oriented siya, wala siyang fixed time. Yes po. Does it matter? Sabi mo kanina, nasa Amerika, yung... Iba't ibang country po yung client. So, does it matter na nasa ibang bansa yung client? Paano yung time difference? Paano pag tulog ka at kailangan ka niya? Usually po, ay bawa po, yung first client ko po is from Tokyo, Japan. Okay lang yan. Counting hours difference. Ahead lang po siya ng 1 hour. So, may mga moment po na sakto lang din naman po yung time differences namin. O paano pag hindi? May mga moment din naman po na hindi naman po nila ako hinahanap. Let's say sa Europe, ahead tayo ng 6 hours. Kung alas 12 ngayon, alas 6 ng umaga doon. Paano yun? Itabi mo na yung pag-aaral. Pero hindi po siya nakaka-apekto sa pag-aaral ko kasi nga po, part-time lang siya. Kung ano lang po yung kailangan kong tapusin na task in their business, yun lang po yung gagawin ko. So lumalabas oras on your part, Danny, on your part, Elms. Oras, dahil freelancer kayo, malaya kayo. Meaning, pwede kang gumising alas 10, tinatamad ka ngayon, pwede kang mag-party mamayang gabi, gumising ng late kinaumagahan, kasi output-oriented naman siya, di ba? Hindi to 9 to 5 na trabaho. Yes po. So ang kawawa, si Dwayne. Yes po. Yours is a 9 to 5 job. 10 a.m. to 7 p.m. to be specific. Ganun na rin yun. Alam mo, pinag-usapan namin sa isang episode dati. Ewan ko ba sa mga kumpanya? Saan ka nagtatrabaho? Sa Makati? Yung physical site Physical, namin, Sen, we have sa Pasay, we also have in BGC and Cebu. Pero currently ako kasi ay full-time work from home na. Full-time work from Meron bahay. kaming ganung setup. Dapat naman talaga full-time work sa bahay. Kung hindi man, dapat i-stagger na lang yung pagpasok. Kaya nga 10 ka siguro eh. Staggered yung pagpasok para hindi sabay-sabay gumigising ng alas 6 yung buong Maynila. Hindi sabay-sabay pumapasok yung buong Maynila ng alas 9. Hindi ba? Baka naman pwede yung eskwela. Hindi naman dapat puro alas 7 yan yung elementary at high school. Di ba? Kaya ang traffic tuloy eh. Maliit na yung mga kalye. Hindi pa nila pinaplano. Para, di ba? Magkasya tayong lahat. Kahit dumami tayo, isa-stagger mo lang naman yung oras. Bagaman lamang kayo sa oras, ang malaking pagkakaiba na meron si Dwayne, hindi naman ikaw palagi yung is you have security of tenure. Meaning you have a regular Yes. permanent job. How long have you been with that company? More than 7 years. May security of tenure ka for sure. Di ba? So kung tumagal-tagal ka pa dyan, may retirement ka at meron ka career advancement that naturally comes simply because of your length of stay doon sa kumpanya. But on your part, Danny, on your part, Elms, yun ang literally sariling kahit malaya ka man, wala ka mang 9 to 5, wala ka ring security of tenure. Pag hindi ka kumilos o gumalaw, wala kang papa. Yeah. Am I correct? Yes po. Yeah. Ano mas gusto mo? Ako- Hindi ba nyo hinahanap yung 9 to 5, 10 to 7 ba? 10 to 7. Hindi mo hinahanap yung 10 to 7? Ako Danny? personally, mas gusto ko po yung freedom. May mga times na, yung parang sinabi niyo po kanina, na parang ayaw mong bumangon, ayaw mong pumasok, ayaw mong magtrabaho. Wala ka sa mood. Wala ka sa mood, hindi siya mag-work if you are working corporate. Have you ever done it before? Corporate? Nagtrabaho ka ba ng 10 to 7, Yes 9 po. to 5? 8 to 5 po. Gano'ng katagal? 3.5 years?
Di mo Bago rin- po ako nag-VA. Tapos hindi mo kinaya, parang, dito para sa akin. Opo. Kasi aside from yung dun sa mismong schedule, may mga anak din po kasi ako. Karamihan po ng oras ko nung nasa corporate ako, nauubos po sa biyahe. Tapos magtatrabaho Yung sinasabi ko kanina, 8 diba? hours, opo. So ngayon, kaya mas pinipili ko yung freedom kesa dun sa security, Sure. yung sa tenure. Kasi ngayon, kahit na habang nagtatrabaho ako, malulutuan kong pagkain yung anak ko, aasikaso ko yung mga kailangan ng mga anak ko. So, yun na po yung... May iba akong rason sasabihin ko mamaya kung bakit ayaw gusto ko rin ng freedom na yan. Pero, ikaw, Elms, ganun din, I guess. You have the freedom. Kailan ka ba mag-graduate? Gagraduate po ako sa 2028 pa po. So, second year ka? Third year college po. Upcoming third year this year. Upcoming third year. So, 2028, hindi ka rin ganun kalaya kasi kailangan mo mag-aral. That's right. So, medyo mahirap po siyang i-balance. Though, kailangan ko po talaga ng matinding time management sa bagay po na yun kasi may school stuff. Mas priority po yung yung career tapos yung ACADS. Nag 9 to 5 ako dati. Sobrang ikli. Buwan. And then, pumasok ako sa isang law firm. Technically, 9 to 5 siya. Pero, natagalan ko siya kasi yung araw ko hindi pare-pareho. Hindi yung pagpasok mo sa opisina, alam mo na yung gagawin mo mula sa simula hanggang sa dulo. Yung makakausap mong tao, yung makikita mong tao, siya pa rin mula umaga hanggang hapon, araw-araw, buong taon for the next 20 years kung doon ka magtatrabaho. Parang hindi ko kaya at gusto. Gusto ko may pagbabago yung bawat araw ng trabaho ko na may iba akong makikilala, may iba akong makakausap, may iba kang kakaharapin na hamon, na pagsubok. Minsan naman may magandang darating din. Hindi siya boring kumbaga. Hindi yung pag-uwi mo, iniwan mo yung ganyan trabaho, pagbalik mo, nandun pa rin, babawasan mo siya. Di ba? Parang hindi ko kaya yun eh. Kaya ikaw kinakaya mo yun, Dwayne? Yung sa akin, Sen, kasi O nakakaboring. nagbabago din? Nagbabago din siya, especially ngayon na, kasi katulad nung na-share ko nga sa kanila bago magsimula. Yung current job scope ko or responsibilities, hindi na ito yung typical na ginagawa ko ngayon. Boss ka na eh. Hindi, nag-ano na ako ngayon, Sen, nasa AI na ako ngayon. Nasa AI ka na. Yes, meron na akong stretch role na ginagawa. Hindi, ngayon, pag-usapan natin ng AI, binanggit mo naman ng AI. Hindi ba kayo natatakot sa AI in so far as what you're doing? Yung sinasabi mong flow na ginagawa mo sa business processing, hindi ba kaya ng i-encode yan? O tanungin mo na lang si Gemini o si ChatGPT o sa kung sino man, hindi pa ba kaya yun? Kaya na Danny? po siya, pero hindi pa siya perfect in the sense na kaya niyang magpatakbo ng business ng maayos. Pero darating yun, sa tingin mo? Darating pero not anytime soon. Kasi When you say soon, again, 5 years din ba yan? soon, like Parang within the siguro. next 5 to 10 years, I don't see it happening within the next 5 to 10 years because every business has its own complexities eh. Anong aspeto ng trabaho mo hindi kayang palitan ng AI? Dahil nga, di ba yung kakaila, nandito na yung AI, hindi na siya parating, andito na siya, at palaki ng palaki, palago ng palago, palawak ng palawak. Sabi mo kanina, hindi pa mangyayari yan in the next 5 to 10 years. Ano yung aspeto yun na hindi pa kayang palitan ng AI? Business to client relationship po. Yung relationship mo as a service provider or as a product seller to your audience, to your customers. Kasi sa panahon ngayon lalo, you cannot sell without being personable eh. Kapag ka wala yung personal connection, walang familiarity, Mo sa kliyente mo. and vice versa. And vice versa. Yeah. Pag wala po yung connection na yon, wala yung emotions, wala yung personality na yon, you're not gonna be able to sell as much of what you're selling, whether it's a service or a product. Pero paano kung yung kliyente gusto lang niya yung serbisyo, ayaw niya may ka-close siya? I mean, parang si Elms, di ba? Wala siyang oras sa lab. Oh. And hindi naman po yun yung like the personal relationship eh. It's the way that your marketing would appeal to yung customer mo. Kasi parang yung mga nakikita natin na ads, parang yung mga may kwento ng pamilya, ganyan. So yun yung emotion factor, yung personality factor po na sinasabi It's ko. nice to distinguish that. Actually, magandang punto yun. Kasi ang pananaw ng marami, ang hindi lang kayang palitan ng AI ay yung mga manual na trabaho. Pagiging tubero, electrician, karpintero. Di ba? Hindi pa rin nila kaya magpalit ng tubo sa kubeta. Hindi pa rin nila kaya gawin yung mga bagay-bagay na ganon. Pero malay mo, in the future, hindi natin alam. Pero yun ang mas matagal pa siguro. Mga 20-30 taon pa yan. Pero ikaw, kung nandiyan ka sa negosyo yan mismo o sa industriya yan, Dwayne, tapos nasa AI ka na rin, so ginagamit mo yung AI para i-improve pa at hindi mabura yung inyong ginagawa? Ganun ba yan? Yes, Sen. Actually, to add din sa sinabi Or niya. nililimitahan mo yung AI para wag siya umabot dun sa puntong mabubura na yung ginagawa nyo? Actually, yung AI na ginagamit namin ngayon sa company, nakadepende siya sa empleyado. Ikaw yung magiging feeder dun sa artificial intelligence tool na ginagamit natin. Kung ano yung gusto mong maging resulta or output. Ang computer na inimbento, parang sabi nila palagi, nung green monitor pa, nung dot matrix pa yung printer, ang
kung inabutan niyo yun. Ang sabi nila, garbage in, garbage out yan. Hanggang ngayon ba ang AI garbage in, garbage out pa rin? Meaning pag wala kang pinasok, wala siyang mababalik sa'yo? Yes, yung base sa experience ko ngayon, sa ginagawa ko ngayon, Sen, hindi siya magbibigay ng output sa'yo nang hindi pinoprovide nung employee. For example, ako. Kung ano yung mga gusto kong ibigay niya sa akin, dapat ako yung magpo-provide ng information or data na yun. Tutulungan lang ako ni AI na i-refine yung ginagawa kong automation, for example. Pero hindi siya kikilos on its own. Kailangan meron pa rin. Sa ngayon din. Sa ngayon. Sa ngayon din. Tsaka, to add lang din, Sen, syempre yung artificial intelligence, katulad sa industry ko, hindi madaling ma-automate yung mga matataas na kasanayan. Like for example, empathy, leadership, negotiation, interpersonal Parang yung sinabi ko nila, communication. yung emotion. Kailangan pa rin talaga ng intervention ng tao dun sa AI na yun kasi hindi siya kikilos on its own. Paano pag natutunan niya lahat yan? Hindi ba kayang matutunan ni AI ang empathy, ang emotion, ang leadership? Ako sa tingin ko, Sen, mahirap yun. Mahirap siyang i-automate sa panahon ngayon ng digital transformation kasi iba pa rin yung may human touch. Eh may human touch naman sa mga ugali eh. Hindi naman lahat positive, di ba? Kaya siya, pero there are regulations in place. Meron na, as far as I know, in other countries, nire-regulate na po siya kasi may mga tao na na-attach ng sobra sa AI nila because of that emotional factor na unang nagkaroon. Kasi dati parang, whatever you teach it to do, it's going to do for you. So if you teach the AI to respond to you like, let's say, a romantic partner, magkakaroon ng emotions, magkakaroon ng feelings. So they're kind of limiting that. Kaya, Sa atin yata, wala pang Wala ganyan. pa po. Sa'yo, hindi ka ba natatakot, Elms, na ang AI i-take over yung trabaho mo ngayon? Or maging mas efficient, mas mura, mas mababa ang presyo ng AI kaysa sa'yo? Actually, yung dalawa ko pong clients ay nandun po kami sa AI na part. Tinuruan po ako ng client ko after 9 months when it comes sa automation, AI automation. Then, I realized, nandun po ako sa human touch, tulad po ng kay Kuya Dwayne. So, nandun po ako sa part na human touch. And habang ginagawa ko po yun, may mga moment po na mali po yung generate ni AI at nare-realize ko na hindi kayang palitan ng AI ang tao. Nakakita na ba kayo nung parang makina na AI operated na nag-aayos ng kalye, tinatanggal yung luma, naglalagay ng bago, all AI. Or gumagawa ng bahay na yung semento nasa tubo, all AI. Pati nga yung manual labor, pinapalitan na eh. So, paano ito? In fact, ang sabi ni, sino ba to? Si Elon Musk, by 2036, sabi niya, 10 years from now, wala nang halaga ang pera. Yun, di ako naniniwala doon. Pero, sabi, tinanong siya, bakit? Ba't walang halaga ng pera? Kasi sabi niya, lahat dahil sa AI, sobrang convenient at nandyan na, sobra-sobra, ni hindi mo na kailangan na gumamit pa ng pera at bilhin ko ano man ang gusto mo. Dahil sobra-sobrang available na ang halos lahat ng bagay dahil sa AI. Hindi ko pa rin nakikita yun. Yun yung pananaw niya. Hindi ko alam kung anong hugot niya, kung saan siya galing. So, itong aspetong ito, meron siyang napakalaking positibo, may napakalaking negatibo rin, depende kung paano mo titingnan. Sa party mo, Danny, paano mo hina-harness yung AI? Kung ginagamit mo man, para i-improve yung service mo. kapag bubuo ka po ng processes ng business, kailangan mong intindihin yung business mismo eh. And that's gonna take time. Matagal bago mo malaman kung paano yung pagtakbo ng isang department ng business, paano siya nagko-connect sa isa pang department, paano mo siya mapapabilis. Ngayon, ginagamit ko po yung AI ngayon to help me understand faster and better. So, magbibigay lang ako ng description, etong department na to, ito ang ginagawa. Etong department na to, ito ang ginagawa. Ito gusto kong mangyari. How do you get the description of the department? Pupunta ka doon? Or tawag lang, interview, Yung client email? po na magre-reach out sa akin na magiging katrabaho ko kung sino yung magpapagawa sa akin ng process nila. Yun po yung isa sa mga kailangan Kaya nga niya kinukuha yung tulong mo kasi hindi nga niya maintindihan at hindi niya alam. Hindi, eh. pero alam niya po yung baseline, like yung foundation na, yung core foundation ng mga department na yun, na parang halimbawa, si HR, anong ginagawa ng HR? Yung customer support, yung frontline nila, anong ginagawa? Sa ngayon, itong pagiging freelance mo, si Dwayne may sweldo to eh. May withholding tax to Monthly. eh. Yung binabawat. Bago pa niya makuha yung sweldo niya, Bawas na. na. Sa parte mo, Elms, Danny, anong government regulation meron, kung meron man, sa ginagawa nyo? Let's say, number one, paano nyo i-declare income nyo? Nagpa-file ba kayo ng income tax? Okay lang to iba-blur na lang namin yung mga mukha nyo. Hindi, kasi wala na makakaalam eh. Di ba kahit ikaw, wala na makakaalam eh. Unless yung kliyente mo, i-require nila na may resibo kasi i-charge nila yan as an expense nila. Business expense. Pag may ganon, edi sige, wala kang magagawa, di ba? No choice ka, batable, depende, baka maging batable ka pa. Pero kung pag-uusapan na, hindi, minus 12% na walang VAT pag walang resibo, di ba? Depende sa usapan. Pero may companies din, di ba, na nagre-require? Meron din po. Sa'yo, Elms, meron din o wala pa? Wala po. Kasi ang meron po ako ay direct client. So, voluntary po yung pag-file ng taxes. Mo.
Yes po. So sila hindi nila require na dapat may OR ka. Hindi naman po. Kasi yung ibang let's say content creators, ni-require na may resibo ha. Yes. Diba in fact, pag may niregalo sa'yo na nag-exceed sa X amount, nakalimutan ko yung halaga, kailangan mo mag-issue ng receipt because it's already considered income ha. Let's say pinadala ka ng designer bag na maganda, tapos ipopost mo, aura-aura ka, di ba? Binigay sa'yo. Kailangan mag-issue ng receipt ha for that. Pero voluntary pa din. Self-declaration pa din. Kung mahuhuli ka, sorry na lang. Kung hindi ka nahuli, swerte mo. Di ba? Parang ganun. But hindi ka naman nila mahabol sa dami ng Pilipino ngayon. Paano ka ba't naman ikaw? Unless may microscope ka. Unless talagang tinutukan ka lang gano'n. Pinaligaw, ito, tagal na hindi nagbabayad. Ito na kinita niya, hindi nagbayad. Oh. But other than that, hindi naman makikita talaga di ba? Pero nag-file ka ng income tax return o hindi. Kumuha ka lang muna. I-blur na lang daw. Kumuha ka na lang muna kasi i-blur namin. No, pero yung sa akin po kasi, hindi siya voluntary filing na yung ngayon. Kasi meron po akong mga kliyente na meron silang EOR. Kaya employee. nagre-require sila kasi i-deduct nila yun sa expense nila eh. Opo. Tapos, since yung payment po nila sa akin, hindi na diretso sa akin, dumadaan na rin po dun, binabawas na po yung tax. Withheld na nga. Opo. Tapos, meron na rin akong annual na... Tapos bibigyan ka nila ng form na yun ang papakita mong prueba Yes. na nagbayad, na kinaltas na yung buwis mo sa'yo. Yes po. Pero may kumpanya din na walang ganun. Marami po. Di ba na bawas mo na lang. Minsan nga yung mga provider pa nagtatanong, di ba? Sir, anong gusto niyo? May resibo o wala? Bakit anong pinagkaiba? Pag may resibo, sir, plus 12%. Di ba? Walang resibo, minus 12%. Di ba? Eh, ikaw naman yun, sabihin mo. Doon tayo sa mas mura. Di ba? Natural na reaction lang yun. Kung sakasakali. But later on in life, ang maganda sa pagbabayad ng buwis, sa totoo lang, track record mo yun eh. At makakaharap at may makakaharap ka ng kumpanya na i-require yan at titingnan yon. Dahil ebidensya at patunay siya na formal yung iyong service na ino-offer, regular yung service mong ino-offer, hindi ka fly by night, hindi ka mawawalan lang ng para mula, dahil nga meron kang footprint, hindi lang sa pagbabayad ng tax, pero pati na rin sa sistema ng pamahalaan o ng lipunan. Di ba, Dwayne? Yes, Sen. Di ba, Dwayne? PhilHealth ka pa nga eh. So wala kayong PhilHealth? Meron po. Individual paying member ka? Ikaw? Voluntary po. Pag-ibig lang po. SSS? As of now, wala pa po. Pwede ka mag-individual paying member ng SSS ha? Yeah. Kung self-employed ka. The same is true for you. Voluntary member. I pay all of the voluntary. Pero voluntary yan. Opo. Yeah. Ikaw automatic ka. Yes. Tama yun yung pagkakaiba sa formal sector sa informal eh. But you can have all of the benefits ng formal sector Elms. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yun pwede but as a voluntary member. Wala kang employer share. Diba? Pati ikaw, Danny. Yes po. Individual share mo lang talaga yung babayad mo. But it goes a long way, lalo na kung nagsimula ka ngayon na bata ka. It will go a long way. It I'm really planning to. Matagal ko na po siyang pinaplano, pati po yung sa ITR, yung parang yung sa... Form lang yun. Actually, nasa computer na lahat yun, di ba? Yeah. Tama ba? Nasa computer na lahat yun, di ba? Hindi pa siya dapat maging mahirap. At saka yung mundong ginagalawan niya ngayon, hindi pa siya masyadong regulated ng gobyerno eh. So, mas malaya pa kayo makakagalaw. Ako, Sen, meron akong tanong para sa'yo. Ano yung pananaw Huwag mo? na. Joke, sige. Ano sa tingin mo, Sen, yung pananaw mo sa amin ng mga empleyado or ng gobyerno na pwedeng gawin or mga hakbang para makasigurado sa panahon ng digital transformation na magkakaroon kami ng job security? Yun ang dapat na isang tinututukan ng pamahalaan ngayon actually. Nabanggit sa maraming pagkakataon yung Paxilica. May ayaw, may gusto, may hindi nakakaintindi. Pero actually, nilalagay lamang nun tayo sa flow ng goods and services para magkaroon ng papel at relevance ang Pilipinas. Na dito gagawin yung ilang mga bagay. Dahil nga sa pagbabago dulot ng AI. Ang isang halimbawa nun ay yung sovereign data law na sinasabi. Ibig sabihin nun, lahat ng data ng lahat ng apps at website, Amazon man yan, Google, nire-require na dapat na dito sa Pilipinas i-store. For the simple reason na tayo, data ng Pilipino yun eh. Ginagawa na ng ibang bansa yan tulad ng Indonesia, ng Malaysia, at ng Estados Unidos. Pag ginawa kasi natin, mabibigyan tayo ng pagkakataon at pangailangan sa trabaho kaugnay sa mga AI at mga mabibigat na IT na kaalaman dito mismo sa ating bansa at hindi kailangan mapunta sa ibang bansa. Pangalawa, sana gayahin natin ng Singapore na nagre-retool sila ng kanilang mga kababayan. Alam mo sa Singapore, in-announce ng kanilang Prime Minister, nabanggit ng bahagya ni PBBM nung SORA niya, ang retooling. Ibig sabihin, habang tumataas yung level ng IT, AI man, sa pamamagitan ng AI o ibang teknolohiya man, dapat nagkakaroon ng opportunity na mag-retool yung ating mga kababayan. Through TESDA man o scholarship man, para magkaroon ng dagdag na kaalaman at makasabay. Because I still believe our richest and best resource is our people. Dati sabi nila, pag malaki yung populasyon, ang dami mong kapapakainin, kaya mahirap kang bansa.
Hindi eh. Nakikita unti-unti na yung malalaking bansa, yun yung may mga ekonomiyang lumalago at lumalaki dahil ang number one resource nga ng bansa ay yung mga tao nila. Hindi ginto, hindi rare earth minerals, hindi manufacturing, tao pa rin. At doon dapat nag-i-invest pa rin ng pamahalaan sa tao niya. In fact, if there are elements of a state, nung college kami, anong course mo? Communication arts po. Tinuro sa amin noon, kung tinuturo pa hanggang ngayon, yung elemento ng isang estado. Sovereignty, land, government, and people. Yun ang dapat binibigyan sana ng pansin. Yun sana ang ini-invest natin. Yun ang rason, Dwayne, kung bakit ang pinakamalaking budgetary allocation ay nasa edukasyon. Dahil in theory at least, dun dapat ang pinakamalaking ginagastos natin. Yung human resource capital ng ating bansa. Yun ang magbibigay sa atin hindi lang ng comparative advantage, ng patuloy na advantage habang nag-i-improve ang teknolohiya, mapa-AI man o mapa-IT man. At ikaw, pag boss ka na dyan sa, sa BPO nyo, I think your company too, I guess, offers career advancement through study grants or seminars. Sa Philippines, Sen, wala pa. Pero sa ibang sites namin globally, meron ang in-offer. Eh di dapat kumpanya naman yan, di ba? Site lang naman yung Pilipinas. Dapat sana may i-offer din sila. Sa pamamagitan man ng time off lang sa trabaho, kumbaga yun ang contribution nila. Walang bayad sa'yo, but they will still pay you although hindi ka nagre-report for X number of hours. Di ba? Parang ganun. Isang paraan ng scholarship din yun eh. Na hindi mo kailangan pumasok basta nag-aaral ka at nag-i-improve ka ng skill mo, okay lang. Bayad ka pa rin. Imbis na scholarship, outright o pera binibigay. Pero ngayon sa amin, Sen, sa kumpanya ko, nag-o-offer na rin talaga ng mga upskilling at reskilling programs. Kasi, of course, we are transitioning to the digital transformation age na tayo, di ba? So, very open ang company namin for all those who are interested to participate in these training programs for you to learn outside of your current job scope. Katulad nung nangyari sa akin, when I joined this specific stretch role, nag-undergo muna ako ng training. Ano yung mga objectives and goals ng specific task na to or trabaho na to. Hindi niya technically ginugol to augment o palitan kami. Bagkos, tinutulungan niya kami to remove yung mga repetitive tasks namin on a daily basis. Sa parte nyo ng freelance, paano kayo upskilling, reskilling, retooling? We do it on our own. Parang sa lahat ng ibang aspeto ng freelancing, virtual assistants, we do everything on our own. Kami nagre-research ng programs na makakatulong sa amin na mag-develop ng skills na makakapagpataas ng value namin as service providers, makakapagpaganda ng service. And you do that on a regular basis? Meaning, regular, continuous yun? Nakadepende po sa tao yun. So, may mga tao na they do it once a year, isang skill per year po ang dinadagdag nila. May mga nakilala na rin po ako na monthly, gusto po nila, iba-iba yung natututunan nila. Meron po mga ganun na maraming Ikaw? oras talaga. Sa akin po, personally, Nag-aaral ka ba? Sa dami ng pinag-aaralan mo, makakapag-aaral ka mo ba? Sa akin po personally, pag nag-upskilling po ako, I'm using the social media platforms which is YouTube or any advices from the OGVAs na sobrang gagaling Anong na po. OGVA? That's a Gen Z word po. Anong OGVA? Parang matagal Tayo na pong makakarelate? VAs. No, ano Yung ibig mga- sabihin ng OGVA? Does it stand for anything? Acronym ba siya? Hindi. No, original VAs, like the earlier dinosaur VAs, Yeah. mga ganun. Ay, mga matatanda ng VA. Yeah. Okay. OG for original, of course. Okay. Yeah, they are sharing So, their imbis na knowledges. dinosaur nga naman. They're sharing their knowledges for free and through that, I am upskilling myself sa mga free resources na meron po. How often mo ginagawa yun? Hindi ko po siya laging ginagawa. Pero when I am interested po sa isang service, ginagawa ko po siya na, okay, I will watch this or I will learn this for such time, like 1 week or 2 weeks. Hindi ka pa nagsasawa sa pag-aaral mo, tapos mag-aaral ka pa uli. Sa bagay na yan, akin na yan. Hindi naman po. Sen, I have a question po. Meron po bang mga laws na pumaprotekta po sa mga VAs or freelancers mula po sa mga unfair treatment ng mga international employers? Sa ngayon, wala akong alam na ganung batas na pumaprotekta specifically sa VA. But in general, sa mga Pilipino laban sa sino mang mapagsamantala, lalo na kung yung ginagawa nilang pagkasamantala ay lumalabag na sa batas ng Pilipinas, nandun yun palagi. Subalit yung particular, specific sa VA, wala akong alam. Baka meron, pero wala akong alam na specific talaga na sumasaklaw lang sa inyo, na nagbibigay ng particular na protection lang sa sektor na yan. Di ba, pinag-uusapan nga natin kanina, hindi siya masyadong regulated, hindi siya masyadong kabisado pa ng gobyerno. Ilan ba talaga yan? Ganong karami ba yan? Ano ba yung buwis na dapat, kung meron man, dagdag dun sa regular na income tax ang dapat ipataw dyan, bago siyang bago. Anumang bagay na 5 years old, anumang bagay na 10 years old, bago yan sa punto de vista ng gobyerno. Dahil nga, hanggat maaari, ang gobyerno hindi dapat makialam unless dapat niya ng pasukan dahil hindi na kaya ng mga taong nandyan na hawakan yon. So, halimbawa, kung hindi nyo na kayang pangalagaan at protektahan ng mga sarili nyo sa ilalim ng umiiral na batas, then, doon pa lang siguro dapat magkaroon ng panawagan o ganitong uri ng pag-uusap o konsultasyon para magsabing, dapat may ganitong batas para maprotektahan kami laban sa kanila eh. Ang sunod na tanong doon,
Danny Elmses, ano bang pinagkaiba nyo sa iba? Na ibibigay sa inyo ito na hindi ibibigay sa iba? Okay naman na hindi kayo magkaiba. O di lahat kayong pareho ang sitwasyon, bibigyan ng proteksyon. Ano eksakto ngayon yun? Kasi kung nasa ibang bansa yung employer nyo, paano mo ide-demanda para ipatupad yung batas ng Pilipinas laban sa kanila? Wala naman sila dito. May pag-aari ba sila dito na pwede mong lagyan ng lien o i-hold para magbayad sa'yo kung hindi man nagbayad sa'yo o may utang sa'yo? Yun yung mga katanungan na dapat tingnan at pag-aralan. At dahil nga bagong industriya to, nag-evolve pa siya. At sorry, ang gobyerno OG. Yan ang pinaka-OG talaga sa lahat. By its very nature, yung red tape ng gobyerno ay hindi ganun kabilis pagalawin. Lalo na kung may mga ganitong uri ng mga bagong industriya, trabaho at aplikasyon na hindi pa niya masyadong kabisado. But once you start needing help also, government will also start to ask the necessary questions. Ano ba to? Nagbabayad ba kayo? Magkano ba yung kinikita nyo? Sino ba yung mga kliyente nyo? They will also start to find out and learn from this industry. Sa ngayon, wala pa. So yun siguro yung give and take pagdating sa bagay na yan. Kung may kailangan kayo, Danny, even Dwayne, kaugnay sa industriya ito na tingin nyo dapat may saklaw na batas, trabaho namin yun. May mga website, parang ikaw kung paano kayo search. May website din kami para sabihin nyo at ilagay nyo ron, which we look every day. We have a dedicated staff for that just to sift through it and look at it and see if there is anything that we can be of service with respect to, at the very least, laws that you want passed affecting your work, your line of work, your industry, or even complaints. Para kayong OFW na baliktad eh. Di ba yung OFW nagtatrabaho sa ibang bansa Yes. para sa dayuhan? Kayo nagtatrabaho dito, ikaw, for example, pero dayuhan yung pinagsisilbihan mo. Di ba? Parang reverse, parang hindi naman talaga reverse, pero OFW ka nandito? Which is actually ideal. Ano ang pangarap ko yan? Sabi kasi nila, di ba? Bakit mo pinagbabawal magmay-ari ang dayuhan dito ng lupa dito? Dahil doon, hindi yung mayaman ng Pilipinas, yung Pilipino tuloy yung umaalis. Di ba? Kung isipin mo, mas gusto ko na hayaan yung dayuhan magmay-ari ng lupa dito para pag may ginawa silang mali, tayo aapi sa kanila, hindi sila yung mag-aapi sa atin sa ibang bansa dahil kailangan natin mag-ibang bansa at magtrabaho doon. Mahabang argumento, mahabang debate yun. Subalit, maswerte ka. That's sense Elms na andito ka, hindi ka nangingibang bansa, hindi ka malayo sa pamilya mo, hindi ka malayo sa mahal mo sa buhay, hindi ka malayo sa posible mo maging boyfriend sa mga susunod na buwan na hindi natin alam at hindi mo kailangan magsanay sa ibang kultura dahil nasa ibang bansa ka. Ganon din sa'yo, Danny. At ikaw din, Dwayne, alis ka ba? Hindi. Ma-assign ka ba sa ibang branches niya? Hindi. Hindi pa sa ngayon. Mga after- Pero may mga plano ako kasi meron kaming international internal transfer. Kung sakaling papunta na ako dun sa next career level ko, meron talaga akong plano mag-explore sa ibang bansa para ma-experience ko naman yung ibang Saan bansa meron kayo ulit? Saan bansa meron kayo? Madami. Meron kami sa US, meron kami sa Australia, Japan. Marami. Unahin mo na ang Japan, masarap yung pagkain. Parang gusto ko Europe part eh. Masyado malamig at 4 seasons sila. Anyway, maraming salamat Dwayne, Elms, Danny sa inyong impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa usapan at palitan natin ng pananaw. At sana kayo din po, may napulot kayo at nakita at natutunan sa aming palitan ng pananaw bagaman maikli at bagaman bagong linya ito, bagaman bagong paksa ito, sana tulad ko ay naliwanagan at nabigyang linaw tayo sa panibagong paksa at linya ng trabahong pinapasukan ng marami sa ating mga kababayan sa ngayon. Sa muli, ito po ang Cheese Whiz, usapang may laman at salamat sa inyong pakikisali at pakikilahok sa aming usapan. Hanggang sa muli.